Kauyamot, magandang umaga. Andito tayo ngayon sa Santa Isabel, Barangay Santa Isabel, Baaw, Camarines Sur. Namit po natin si Barangay Captain Raul Isplana. Oo. Ano po natin regarding po doon sa tulay o hanging bridge na sinira ng bagyong Christine. Hanggang ngayon hindi pa tapos. May natapos pa lang po daw sila. 50% ang pinagkukunan nila ng budget ngayon, mga kauyamot, yung 20% ng barangay fund. Barangay fund. 20% development fund. 20% development fund. Pasensya, mga kauyamot, ninenervyos ako. Ngayon kausapin natin si Kapitan Raul Isplana, mga kauyamot, ha. Doon sa ano ninyo, sa ginagawang hanging bridge na nasira nung bagyong Christine, kumusta naman po? Sa ngayon po patuloy na po yung pag-construct ng ng hanging bridge. Ang pinagkuhanan po namin doon yung 20% development fund ng barangay. Ngayon po ang nagawa siguro mga nasa may 50% na, kasi yung sa kabila nagawa na ng foundation. Yung ginagawa na po namin dito rin sa kabila, may na rin, may mga bakal na rin. Kaya sa ngayon po siguro ang phase 1, phase 2, yung phase 1 po pala ang nagawa na yung 20%, yun na po yung foundation. Yung phase 2 po, yung ngayon 2026, yun pa rin po yung papagawa namin, yung para sa sahig na yun. Kaya sa ngayon po, ngayon 2026 mabubuo na siguro ang kasi ang po doon, kasi yung mga estudyante po kasi namin doon dito sa Barangay Santa Isabel, hirap na hirap pagka nung nawala po yung hanging bridge. Minsan po pagka lumaki yung tubig doon sa ilog, minsan nakikitulog sa kabila. Kaya yun po ang priority ng barangay, yun po ang ipinagawa para sa mga estudyante. Ganoon din po yung mga residente na may mga produkto na hinahaani dito sa Santa Isabel. Yun po pinaka-access namin para maibenta namin yung mga produkto gaya ng palay, kung ano mga gulay. Diyan po talaga ang pinaka-priority daan namin, yung hanging bridge. Kaya yun po ang pinag-priority ng Barangay Santa Isabel. Yung project na yan ninyo dito, Kap, nailapit nyo rin po ba yan sa sa LGU ng Baaw? Ang po, nag-resolution po kami doon, humingi po kami ng tulong, ganun din po sa probinsya. Pero may aabot naman daw po sila ng tulong para sa amin. Pero sabi ko nga, habang wala pa silang maitutulong sa amin, ang ginawa namin yung fund na lang muna ng barangay, para kung may maibigay man sila, pahabol na lang po yun. Pero inunahan na po namin ang pagpagawa. Napakagaling ni Kapitan Raul Isplana, mga kauyamot. Kap, okay lang pupuntahan po namin doon yung site? Okay lang po. Para makita nyo po yung sitwasyon, kung ano doon, para kung halimbawa man may gustong tumulong, Opo. Nandyan lang po kami. Willing na willing po kami tumanggap kung ano man tulong ang maibibigay po sa amin para dyan sa hanging bridge na yan. Okay po. Puntahan po namin, Kap, ha? Okay po. Okay, salamat. maraming salamat po sa pagpaunlak po sa ating pakipag-usap. Okay po.
Ito yung bagong tulay na pinapagawa ni Kapitan Raul Isplana mga kauyamot na fund ng barangay. Gamit ang fund ng barangay sa kabila daw. Di na tayo tatawid doon mga kauyamot. Dito na lang tayo, silipin natin ang pinagawa nila na pinagawa ng barangay. Yan. Medyo maputik. Biruin yan, ang lalaki ng mga kabilya nila, oh. Talagang pangmalakihang trabaho. Saan tayo dadaan? Dito tayo, akyat tayo dito. Sisilipin natin. Tapos mamaya pupuntahan natin mga kauyamot yung yung lumang tulay. Tapos ayan. Okay lang. Ayan. Ayun na yung ito ang sapa nila na sinasabi ni Kapitan Raul Isplana na nakakapirwisyo kung mataas ang tubig o bumabaha. Kaya yung mga estudyante, ayan, nagawa na, ready na sa kabila. Ang dito na lang na part sa kabilang ilog na to. Ayan. Ayan. Yun yung kinikwento ni Kapitan na na pag bumabaha itong sapa na to sa kabila, nakikitulog yung yung part na yan diyan. Ukampo na yan, sakop ng Ukampo, sir. Oo, sakop na yan ng Ukampo municipality. Pero sakop pa rin ng Baaw ng Camarines Sur. Yan. Kasi yung ayan diyan tinutuloy, napakagaling ng diskarte nila dito mga kauyamot. Yan yung mga yun, okay. Ayun na, balik. Tignaton. Nailo, pagkaran mo. Inopek. Ayan yung nila mga kauyamot. Galing sa kabila, ginagamitan nila ng cable para maitawid yung materyales. Kasi hindi nakakapasok yung truck dito kasi yun nga ang binanggit ni Kapitan kanina na tungkol sa access road. Ayan. Babae natin, silipin natin na makita natin yung paano nila ginagawa yan. Ang kakatakot dito. Madulas. Ayan. May mga bata pang naliligo. Pero pag mataas ang tubig dito, hindi talaga ito mapapaliguan o matatawiran kasi malakas ang tubig. Yan yung Nia yan dyan, sir? Sa Nia? Oo, yan, sa Nia yan. Yung simento dyan sa unahan. Ayan yung sa kabila. Yan, para magbuhos sila dito. Galing pambuhangin doon sa kabila ha. Kasi hindi papasukan ng truck dito. So ginawa nila ng paraan, nilagyan ng cable. Ayan yung cable mga kauyamot. Okay. Lahat ng materialis niyo sir galing doon. Kinikable lang papunta rito. Yung para dito na part, na side. Hakot na dito. Minomotor. Pero yung iba dito tinutulay. Yung umpisa niya. Oo. Sige sir, salamat sir ha. Alright mga kauyamot, ito yung tulay na nasira nung bagyong Christine. Ayan, di na tayo makaano at masukal na. May mga kawayan. Ang kabila nito doon. Kaso di natin kita dito at madahon na. Ayan. Ito. Tatalon tayo. Lakita. Ito yung apakan ng hanging bridge dito dati. Na sinira ni bagyong Christine. Ayan yung kable sa railings, ayan, tapos yan yung dyan dadaan yung mga estudyante sasakay ng balsa kasi sira na yung hanging bridge. Kaya kung sobrang lakas ng tubig dito mga kauyamot, hindi na makakatawid yung mga estudyante o sino man kasi malakas ang tubig, malaki na ang baha.
So nakikitulog na lang sila, umano sabi ni umano ni Kapitan Raul Isplana. Ayan mga kauyamot. Ito. Kasama din natin si Sir Eric Ballesteros. Francis, sorry, Sir Francis. Sorry, sir. Sorry, sir. Okay. Medyo malabo yung camera natin. Ayan, linisin natin. Oh, ayan. Alright mga kauyamot. Ayan na ang itsura ngayon. Ang ganda nitong tulay dito dati. Kahit single motor, kayang itawi dito noon. Kaso ngayon, wala na. Balsa na lang. Ayun, sa baba.